God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Magandang tanghali, gabi, umaga po sa inyong lahat. At ito po si Peggy Loto. At magandang gabi, umaga, tanghali din po sa inyong lahat. At magandang gabi din, Peggy. At bukod dyan, kami po ay mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Maaari nyo po kaming i-message or i-text sa smart number namin na 0999-223-5657 at meron din po kaming globe number na 0916-296-6620 at pwede nyo din po kaming tawagan dahil meron din po kaming landline number na 86543322 Local 401. At ako po ang inyong kaagapay, Nemia Canta. Kamusta na, Peggy? Eto, medyo parang sa change of weather yata Siyempre hindi maganda yung pakiramdam ng boses ko, pero siyempre of course, kailangan nating mag-recording, kailangan nating mag-radyo. So, di ba, Miss Nemia, bago ang lahat, no, may maganda tayong guest ngayon, pero bago yan ay ano nga ba ang God is Able? Para po sa mga bagong nakikinig na ang God is Able po ay isang para-church organization na nagbibigay ng mga gift of mobilities, mga crutches, canes, wheelchairs, at partner po kami sa mga churches sa iba-ibang community kasi we wanted, of course, the salvation of the Lord Jesus Christ, di ba? Para naman, syempre, hindi lang ito para sa magandang gawain kung hindi ang pinakamagandang regalo para sa ating lahat na ma-receive natin ang ating Panginoong Jesus. So Miss Nemia, kumusta? At ikaw na lang ang bahala no para sa ating guest. Oo, masaya tong ako na-excite ako nung nalaman ko na si Mommy Mary Jane no nandito sa atin at kasama natin ngayong oras na ito no. Hindi ko akalain na baby face siya, pero ito na po ang totoo niyang edad. Pero hindi na natin po sasabihin yon. Yan. I-welcome na po natin si Mommy Mary Jane. Hello, Mommy Mary Jane. Okay lang ba natawagin ka naming Mommy? Okay lang po. Hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Mary Jane Abesha. Nakatrap ako dito sa Bacoor, Cavite. Magandang umaga, tanghali, Mary Jane, saan man sulok tayo ay napapakinggan tayo dito sa Facebook at sa DZAS na napapakinggan tayo. Mary Jane, syempre alam namin na baby face ka. Grace ng Diyos sa'yo yan. Imagine, and you have Lucas, di ba? Si Mama Mary Jane po kasi ay isang ina. At ang kanya pong anak ay si Lucas. Si Lucas po ay 4 years old at meron itong disability. Ang disability po ni Lucas ay cerebral palsy. Mary Jane, ano nga ba yung klase ng cerebral palsy ni Lucas? Na-diagnose siya before cerebral palsy with spastic quadriplegia. Yung both hands niya and paa niya hindi daw magagalaw. Like, sabi po ng pedia neuro niya, yung dalawang pedia neuro niya is handicapped baby na po siya. So, parang binigyan kami ng 30% or 20% chance po na hindi po ganun kabilis siyang makalakad or makaupo. Ganun. So, parang hindi nila kami binigyan ng high chance na maging makakaupo po si Lucas or makakalakad. Si God na daw po talaga ang bahala doon kasi sila po as doctor, nagbe-base lang po sila sa as result ng mga MRI, EEG, and then wala pa rin po talaga makakapagsabi talaga in the future kung makakaupo po si Lucas or makakalakad. Si God na daw po talaga nakakaalam ng lahat. Yun po yung sabi niya ng last neuro ni Lucas po.
Mary Jane, tanong ko lang, no, I'm sure marami pong nakikinig sa atin ngayong oras na ito, no, bilang isang ina. Ano ang una mong naramdaman nung una mong nakita si Lucas o nalaman mo na may ganong kondisyon si Lucas? Syempre bilang isang ina, nagulat ka ba? Natakot? Hindi ka lang, hinahanap ko kasi pag na, ano po, nung una kasi nalaman ko siya nung buntis pa ako. Sorry kasi talagang pag bumabalik, nung una hindi ko po talaga matanggap na may ganun siyang case. Parang may pinagawa po yung OB ko noon na parang CAS po at tatawag doon. Ultrasound para malaman kung may diferensya ba yung baby habang nasa tiyan, ganyan. And then before po, ang diagnose po talaga sa kanya is hydrocephalus. Yung head daw po malaki, tas marami daw po tubig. And then, so far daw po, wala silang magagawa hanggang nasa tiyan po daw yung baby. So parang aantayin lang daw po muna kung lumabas. And then kung hydrocephalus daw po talaga is parang ipapa 1 week lang daw po si baby and then saka po siya operahan or yung shunt po na sinasabi nila na parang kung hydrocephalus po talaga. And then thank God po talaga na lumabas po si Lucas na maliit naman po yung ulo, baliktad naman po yung nasa result. Microcephaly po ata ang tawag doon. Maliit. And then, nung NMRI siya, ini-EG, and lahat po ng ultrasound na klase sa ulo, ginawa po sa kanya, lumabas po na global developmental delay siya. Yung parang may kulang daw po sa brain niya na hindi na-develop. So, ang tinatawag nila nun is cerebral palsy. And then, nung nagpa-check po kami sa PEDIA developmental niya, noong time po kasi noon, hindi pa siya, parang 4 months na ata siya noon or 5 months. Hindi pa siya nakakagala. Hindi niya na tagang ganyan, nakafist po talaga yung kamay niya. And then yung feet niya parang talaga po matigas. So parang inano nila na parang ang severe, 3 klase daw po kasi yung cerebral palsy. And then yung napunta po daw kay Lucas, yung severe. Yung handicap baby, cerebral palsy, quadri na po siya. Quadriplegia po yung inano nilang result kay Lucas. And then, after that po, hindi pa rin po kami tumigil, pa rin po kami, second opinion sa mga doctors, and then, halos same lang din po talaga sila ng sinasabi. And then, yung tito po ng partner ko, yung daddy ni Lucas, is a pediatric doctor din. Yun din po ang sinabi sa amin na handicap baby din po talaga siya. So, ang ginawa po namin, start ng 5 months siya or 6 months, nag-therapy na po siya. Therapy and therapy na lang po talaga yung hanggang sa ngayon na ginagawa. Until now po, magpo 4 years na rin po siyang nag-therapy. Mary Jane, nagustuhan ko yung mo. Thank you for sharing that to us. Alam ko bilang isang ina mahirap, alam ko naaalala mo, pero hindi ka namin gustong paiyakin. Okay pero lang po. Thank you lang for sharing that to us. Dahil alam ko maraming tayong nakikinig ng mga kaagapay, no, bilang isang ina. Ngayon, nagustuhan ko lang yung reaction mo nung sinabi na ang diagnosis ng doktor hydrocephalus, pero iba ang lumabas, no? Tapos nandoon yung puso mo na nagsasabi na, thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Paano lumabas naman yung pagiging thankful heart mo, yung pagiging grateful heart mo in spite of everything? Kasi yes, yung nakita ko yung biglang nag-smile ka kanina, nagtitiri eyes ka, tapos bigla kang nag-smile na, thank you, Lord, buti na lang. Kaya nga po, yun yung time na talagang nalaman ko. Talagang inaamin ko na po talaga na hindi ko matanggap bakit ako binigyan ng ganon? Bakit wala naman ako, hindi naman ako naging masama, ganyan. So, bakit si Lucas? Then after po noon na inilabas na siya namin, lahat po ng family side ng partner ko and then family ko nagdasal. Talagang na sana hindi mangyari kay Lucas yung hydrocephalus. And then, nung paglabas nga po niya, ayun, cerebral palsy po. So, delayed po talaga siya and then todo support naman po yung both family namin na mag-therapies, ganyan. Therapy lang po talaga siya as of now. Kasi ang mga doctors po niya, halos same lang po talaga ng sinasabi. Kahit nakailang opinions na po kami, same lang po lahat sila ng sinasabi na handicap baby po si Lucas and
ay, hindi po sila nagpapaasa kasi po talaga, which is okay din naman po kahit na may side na masakit, pakinggan na wala na po talagang chance na ganito, ganyan. So kami po, tinatry po namin yung best na sana kahit makahabol lang si Lucas or kahit masaya na po ako kahit makaupo lang siya, yung maging independent siyang yung mabuhay po siya, yung parang kaya niyang mag-isa na makahawak ng ganito. Masaya na po ako kasi sabi nila ng doctors niya, kahit mag-therapy po siya, hindi po siya normal talaga, magiging normal. Which is sabi ko naman, okay naman po sa amin yon. Eh, ang akin lang po, kahit makaupo lang siya, kasi hindi ko naman po alam kung hanggang kailan din po ako sa mundong to, may iwan ko po siya, ganyan. So, yun po. Alam mo, Mary Jane, natutuwa naman ako no na yung full support ng buong pamilya, yung pamilya ng partner mo, tapos yung pamilya mo, alam mo yung full support na maraming nagpe-pray, yung full support na maraming gustong tignan or abangan si Lucas at makita si Lucas, no? So nung eto na ngayon, nandito na tayo ngayon sa present ano natin na 4 years old na siya. Kamusta ka naman bilang isang nanay na ngayon nakikita mo yung growth niya? Ikaw na muna, bilang isang nanay, kamusta ka naman? Masaya naman po ako na lalo na po ngayon na 3 years, after 3 years, natuto na siya dumapa. So sabi nga ng mga doktor na hindi daw makakadapa, ganyan. Pero tingnan niyo na po si Lucas ngayon, marunong na po siyang dumapa kahit pa paano. And then nakikipag-communicate na po siya sa amin, ganyan. And then masaya po. Lalo na po nung nakita ko nakadapa siya, hindi ko na naman naiwasan na maiyak. Sorry, ang babaw kasi talaga ng luha ko. Okay lang. Tapos yun po, tapos natutuwa naman ako na may mga development na po siyang na-achieve na negative po ng mga doctor na nasasabi na ganito. Pero eto kami ngayon, nasa stage na kaming nakakadapa na po siya. So sa mga nanonood po na may mga disability din po yung mga anak nila, wag po silang mawalan ng pag-asa. Kahit continue lang po therapy kung wala man pong pa-therapy. Kami, minsan po kasi, minsan din wala kami pan-therapist. Kami po yung nagte-therapy sa kanya, ganyan. Tulungan lang po kung sino po yung mga nasa bahay, gano'n. So, masaya po kay Lucas ngayon. So yung therapy, na tinuro sa inyo, ginagawa nyo rin sa bahay? Yes po, ginagawa din po namin. Mabuti yun, mabuti yun. Kasi talaga naman actually, di ba yun ang goal ng therapy, yung gawin din ito sa loob ng bahay. So Mary Jane, kasi kanina sinabi mo, nasabi ng mga doctor, microcephaly siya. So nung lumabas siya na hindi ganun, and then later on it became cerebral palsy, and then sinabi ng mga doctor na handicap na siya, parang hindi, ayoko kayong bigyan ng pag-asa, pero ikaw, in your heart as a mom, syempre, diba, ang mommy, hindi pwedeng tanggap ng tanggap, di ba? Parang minsan ayaw natin na, ano walang pag-asa, hindi pwedeng walang pag-asa. So ikaw bilang nanay, ano yung hinugutan mo ng pag-asa at sino yung hinugutan mo ng pag-asa? Ang to be honest po talaga, yung mom ko. Kasi siya po yung hindi sumuko. Kasi ako po minsan, parang sumusuko na po talaga ako na, bakit ganon? Bakit ako binigyan na? Bakit si Lucas? So, sabi ng mom ko, kung anong binigay ni God, tanggapin natin. Kasi may reason yan. May iba nga na ganito, ganyan, pero hindi nagkaka-baby. Ikaw, binuhay si Lucas. So, tanggapin natin na ganito na siya. So, support na lang po namin siya na na sana kahit paano makaupo nga po, ganyan. And then, talagang ako po noon, nawalan na po talaga ako ng pag-asa na parang magkakano-normal pa ba si Lucas, ganyan po. So, yung mom ko po, talagang nag-pursue siya na kaya yan, makakano si Lucas. Tapos yung dad ko rin po na mag-pray lang tayo, walang imposible kay Lord. Tapos yun po, simula po nun, parang sila po talaga yung parang pinaghugutan ko, and then nagdasal din po ako kay Lord na kahit ano lang si Lucas talaga, Lord, ibibigay ko po lahat. Sabi ko ganyan. Sorry talaga. Kasi yun po. Mary Jane, no, iba talaga, no, alam ko dito sa mga kaagapay natin na nakikinig, isa lang talaga ang ating babalikan at kakapitan ng ating Panginoon, no? So,
Oo, sa ngayon, ah ikaw bilang isang nanay, alam ko may yung kaagapay mo ang ating Panginoon, ang kaagapay mo sinasandalan mo ngayon ang nanay mo. Kamusta naman yung relationship nyo sa bahay, sa nanay mo, sa ano mo, sa daddy? Okay naman po, talagang full support din naman po talaga sila sa daddy ni Lucas, sa mom ko, and then sa side po ng family ng daddy ni Lucas. Support po sila lahat kay Lucas. And then may mga alternatibo din po kaming ginagawa po na parang yung mga equipments po ni Lucas na kailangan hindi na dapat bibilihin para maka-minus po sa gastos, and then mapunta na lang sa mga check-ups and therapies, ganun po. So, full support po talaga kami lahat kay Lucas. Mary Jane, no, napansin ko lang yung ating usapan talagang umiikot sa buhay ni Lucas. Pag-usapan naman natin, kamusta naman ang isang nanay na Mary Jane? Okay naman po Dumating ka pa rin pa sa point na napapagod na ako, nahihirapan ako. Isang nanay, para maintindihan rin natin yung mga nakikinig sa atin, na I'm sure ang daming nanay na nakikinig ngayon. So bilang isang nanay, kamusta ka naman? Minsan po napapagod po ako, lalo na kapag nagtatantrums po si Lucas. Sabi ko, kaya ko ba to? Minsan po kasi parang mahirap po siya, since hindi po siya nakapag-communicate ng maayos. So, hindi niya po na-express kung ano po yung dapat. So, ako po minsan nuhulaan ko po. Minsan nga po, pag umiiyak siya, iiyak na lang din po ako. Ganun, sabay po kami iiyak. So, ang mangyayari, minsan napapagod din po talaga ako. Pero, pag nakikita ko po si Lucas, pag gumingiti siya, balik na naman po ako sa pagkananay, ganyan. Back to nanay na naman. Pero minsan kumakapit na, minsan nagdadasal na lang din po ako na sana na bigyan ako ng maayos na pag-iisip, na maalagaan ko din po ng maayos si Lucas at mga kalusugan ko po, ganyan. Na para tumagal din po ako, na maalagaan ko rin po talaga si Lucas ng maayos. And then sa ibang nanay po, alam ko po na napapagod din po kayo na mag-alaga, syempre. Pero ako naman po kasi, marami po akong katuwang kay Lucas. Andito po yung family ko, yung family po ng daddy niya, sa katuwang ko pong mag-alaga kay Lucas. So, minsan, pag nakikita po nila na parang naano na ako, kinukuha po nila sa akin si Lucas. Parang, minsan po kasi sa nanay, minsan po talaga nakakapagod. Parang, magpapahinga ka lang po, tapos bukas, o kaya mamaya, balik ka ulit sa kanya, nanay ka na naman po ulit, ganun po. Pero so far po ngayon maayos po ako, lalo na marami pong achievement na si Lucas ngayon at development na nangyari sa kanya. So parang magaan na rin po yung pakiramdam ko po. Mary Jane, yung nagsistart pa siya mag-therapy, yung bagong pa lang sa kanya na handicap na sinasabi, tapos kailangan mag-start ng therapy. So, ano yung mga ginawa nyo para sa kanya? Tsaka, paano yung dynamics nyo? Kunyari sa family, syempre, di ba, ang isang family, ding tatay nagtatrabaho, yung mami nasa bahay. Pero kasi ngayon, di ba, mami at daddy na yung nagtatrabaho di ba? So, paano kayo nagpapalitan? Kasi I believe na si Lucas may mga iba-ibang therapy, OT. Ano pa yung therapy niya? Sorry po na wala. Oo, di ba si Lucas may iba-ibang therapy na pinupuntahan, tsaka malayo. So, sorry po, ma'am, wala po. Nawala. Naghahang si Peggy. So ang tanong niya is yung pagpapa-therapy ni Lucas, paano kayo nagsasalitan? Sino naghahatid? Syempre may OT yan, may PT pa yan. So paano yung dynamics ng setup nyo sa pamilya, dahil ang nangyayari syempre may maghahatid, may magkakarga, may magdadrive, merong hahawak kay Lucas, no? Pagka nagpapa-therapy. Yes, yung first therapy niya po, yung pinakauna niya therapy, since medyo pandemic pa po noong 2021,
tsaka around 2021 po, home therapy lang po siya noon for almost 1 year. So, wala po kaming problema doon. And then, yung second year na po niya, yun na nga po, may PT at OT na po siya. Minsan po, pag hindi po available yung daddy niya, ang kasama ko po is yung mami ng daddy niya. Eh, minsan naman po, kapag yun po yung kasama, tapos ako po yung magdadrive, ganun po. Salitan lang po kami kung sino pong pwedeng available na makakasama ko po sa therapist. Kasi, minsan, nung time po kasi no na, syempre baby pa si Lucas, hindi rin po siya pwedeng maiwan sa car seat. So, kailangan po talaga na dalawa po yung sa kanya, mag-aalaga. Hindi po pwedeng isa lang. Pero ngayon po, kasi minsan, ako na lang mag-isa, nilalagay ko na siya sa car seat kasi na po siya behave na po siya. Tapos, masaya siya tumingin sa mga sasakyan sa tabi niya, ganyan. Pero pero ngayon po, sinasamahan din po ako ng daddy niya, ganyan po. Yung daddy po niya nagda-drive, support pa rin po kami kay Lucas sa mga therapy niya. Talagang hindi po ako nawawalan ng kasama talaga pag sa therapy ni Lucas. Kasi mahirap po kasi si Lucas lalo na mabigat, di pa po siya nakakaupo ng sarili niya. So kailangan po talaga ng magkakarga sa kanya. Salitan po kami dito sa bahay, pero hindi po ako nawawala talaga sa therapy niya. Napakaganda, no? Kasi yung iba, well, hindi naman natin nila lahat kasi yung minsan yung iba nawawalan na sila ng pag-asa, di ba, ni Miss Nemia? Parang ayaw na nilang kumilos, na parang pag sinabi lalo na to, sinabi sa inyo ng doktor na handicap na siya. Kasi when you say handicap, ito na yung mga hindi makakakilos, at saka parang sinabi na sa inyo na wala na siyang pwedeng gawin. But still, di ba, alam naman natin na habang nabubuhay, may pag-asa. May pag-asa tayo kay Lord. Hindi naman po pwedeng, syempre, habang buhay, handicap tayo. Pero sige, ikaw, nung sinabi sa iyo na handicap na siya, anong ginawa mo? At ano yung battle mo sa mind? Kasi as a mom, pag sinabihan ka na magkakaanak ka na ng handicap, hindi na talaga to pwede. So, ano yung naisip mo na dapat mong gawin para alam mo makaalis ka doon, makaalis si Lucas doon? Ang ginawa po talaga namin, hindi po kami pumayag na handicap po talaga si Lucas. Sabi niya, hindi, parang kami po family, parang sabi, doktor lang naman kayo, ginagano na lang po namin sa sarili namin, doktor lang kayo, si God pa rin talaga ang makakapagsabi na magiging ganito si Lucas. Ang dami po rin kasi namin nakikita na mga stories na mga words din po na ganito po yung mga sa kanila. And then, after so many years, nakakalakad po. So, yun po yung parang pinaghuhugutan namin na hindi, doktor lang yan, nagbe-base lang naman sila sa result Kami po, talaga nagpipray kami kagad na, ang ginawa po talaga namin, tinulungan din naman, hindi naman po kasi kaya ni Lucas na mag-isa. Kami rin po, parang kami po yung kamay at paa niya. Tinutulungan din po namin talaga siyang makasurvive na na maka-develop po siya kung ano pong kailangan niyang i-develop. Tulad ng pag-upo, talagang pag wala po siyang therapy, kami po yung nag-therapy sa kanya dito sa bahay. Minsan po, minsan po kasi di ba expensive po talaga ang mga therapies. Hindi naman po na porkit wala kang pan-therapy, hindi mo na pan-therapy yung baby. So, kayo po yung mga nasa bahay, yung mga kasama ng baby nyo, kayo po yung mag-alternative na magte-therapy sa kanya. So, ano po talaga, depende lang po talaga sa mga kasama sa bahay or kung sino po yung nakasurround doon sa baby na yon na kung sasabihin mong handicap, kung tatanggapin mo talagang handicap, magiging handicap baby na po talaga siya. Pero kung talagang ito yung goal nyo na gusto mo kahit papaano na kahit parang normal lang siya, is talagang gagawin niyo po lahat para hindi siya maging handicap baby. So, minsan nga po, meron nga pong scenario na kakain kami sa SM and then, syempre po, di ba pag bill, may mga senior, sinong may magpapadiscount, PWD. And then, binigay po namin yung PWD ni Lucas. And then, pagtingin po nila, saan po yung PWD? Sabi namin, ito po yung PWD si Lucas. So, parang kami naman, dun parang natuwa naman kami sa part na yun dahil hindi PWD yung tingin sa kanya ng iba. So, parang kami, wow, hindi ka pala PWD, Lucas. Tapos parang ginaganon po namin siya. So, minsan, natutuwa po kami lahat na ganun po yung tingin sa kanya ng iba.
So parang kami, chini-cheer din po namin siya pag may kunwaring na-achieve siya. Go, go Lucas, ganyan po. So dapat talaga yung mga babies din po natin is nagre-reflect din po talaga sa mga kasama ng bahay. Kasi kung kayo po, wala na po kayo talagang pag-asa, parang ganun din po yung mararamdaman ng bata. So dapat i-cheer nyo rin po sila na kaya mo to, ganyan, kaya mo to, ganyan din. Din sinasamahan din po talaga namin pag-pray kay God. Lalo na po yung mother-in-law ko na super po talaga sila makapag-pray kay God na sana balang araw si Lucas makaupo, makakain, makatayo, at sana din po makalakad, makalaro din po siya sa mga ibang bata. Sobrang ganda ng kwentuhan natin. Maraming salamat, Mami Mary. Pero ang tanong ko lang, so ngayon na-experience mo to na natutuwa kayo na pinasyal nyo sa isang restaurant, no, sa isang fast food chain. Pero was there a moment ba or a time na yung parang ang tingin sa anak mo parang, ano yan? Sino yan? Bakit ganyan? Naka-encounter ka? Paano ka nag-respond sa ganong reaction ng mga, syempre hindi nila alam kung anong meron dito sa bata, pero meron bang ganong incident sa'yo? Sa amin naman po, wala pa po. Ang ano lang po, kapag naka-ankle foot po siya, tinatanong lang po ano po yung, ano po yung diagnose sa kanya. Lalo na po yung mga may mommies din na kagaya ni Lucas or may mga syndrome po, nagugulat na lang po ako, tinatanong po nila ako, ano po yung ano ng anak nyo? Bakit po siya na ganito, ganyan ako? And then yun po, kinukwento ko po, then sabi ko, huwag po kayo mawalan din ng pag-asa, ganyan. Sila daw kasi yung mga anak nila ganito, ganyan. Sabi ko, ganyan din po si Lucas noon. Tuloy-tuloy niyo lang po yan, sabi ko sa kanila. Kasi si Lucas po noon, muntik na rin po siya ma-NGT kasi po talagang mababa po yung timbang niya sa age niya before. And then muntik na rin po siyang mapeg po at tatawag doon, yung pinapano na siya ng pedya niya dahil po talagang parang malnourished po yung dating niya noon. So kailangan na daw siyang i-NGT since hindi po siya nakakakain talaga ng maayos. Until now po, blended foods, yun po yung isa sa miracle pa po siya. Blended foods po siya, pero at least nakakakain po siya, hindi po siya NGT. Kasi before talagang NGT na po siya Talagang pinagdasal na namin na kaya mo yan Lucas, makakakain ka Lucas, na kahit blended food. So, ang natuwa naman yung pedya niya na pag nagkinuwento namin yun na hindi siya na NGT, hindi po siya nakapag, tawag po nun, kailangan di po ata yung parang surgery na talagang tinry namin yung best namin na si Lucas, hindi aabot sa point na yon. Talagang tinulungan din po namin siya kung paano kumain. Kahit blended foods po, masaya na po kami. Until now po, naka-blended foods din po talaga siya. Ano no, Miss Nemia, no, and then Mary Jane, mahalaga, no, yung role talaga ng family na Yes. tumulong, magtulungan para sa isang tao na merong na may disability kasi sa loob ng family talaga magsisimula ang lahat siguro sa iyo Mary Jane, syempre 'di ba, pero yung process mo ng pag-accept, how did you manage na makarating ka sa ganyang estado ngayon ng puso mo na parang ang saya-saya mo na kasi Opo, kasi talagang talaga ngayon yung achievement ni Lucas, talagang masaya kami. Pero nung sa pag-process po talaga, parang hirap po ako. Hanggang po, parang 5-6 months po ata nung nalaman ko na may hydrocephalus si Lucas. Sabi namin, yun po yung time na talagang nag-sorry po ako kay God na hindi ko matanggap yung binigay niya. Tapos ang ginawa ko po noon, talagang kumain po ako ng maraming mga gulay. Sabi ko, baka kaya pa. Since pa naman, 6 months pa lang naman, 7 months, kumain po talaga ako lahat ng mga masustansya at mga healthy foods, healthy lifestyle. Talagang ginawa ko po na, kasi nung part na yun, hindi ko pa po talaga ma-accept. So, lahat ng pwedeng possible na maging normal siya sa paglabas, ginawa ko po. So, then, nakailang beses po akong ultrasound noon, parang 5 times po ata noon. Talagang hindi ko po talaga ma-accept nung time na yon. And then, yung sa last po talaga, ng 9 months na parang ilalabas na siya, sabi ko, isa pa pong ultrasound, baka wala na po yung tubig na sinasabi ng doktor. Nung time na po na yun, talagang nag-breakdown po talaga ako. Iyak po ako, nag-iyak
mama and papa ko na, bakit ganun? Hindi pa rin ginawa ko naman lahat. Hindi pa rin talaga siya normal na lalabas. And tapos, isa pa yun sa breakdown namin na pinag-ready kami ng malaking halaga for the operation po. So, parang sobrang sabi nila, huwag ako ma-stress kasi nga apektuhan daw si Lucas. So, hindi nyo pa rin pa talaga maisip, lalo na sa mga kagaya ko na mami na merong nalaman. Ay, yung iba naman po kasi di daw nila agad nalaman ng buntis. Parang sa paglabas na lang. So, ako nalaman ko nga po kasi may pinagawa po sa akin yung OB ko na scan. And then after that po yun, nung last part ng ultrasound, ayun pa rin po talaga yung diagnosis kay Lucas, hydrocephalus po. Hindi ko po alam mga nun. Hindi po talaga ako nagsisimba. Pero nung time na yun, nagsimba po ako isang beses. Sabi ko, baka kaya pa baguhin. Lord, sabi ko, kahit paglabas ni Lucas, talaga mas magiging mabuting tao pa ako. Bigyan nyo lang siya ng normal na ano. And then, nung time na po na yun, talagang hindi ko alam kung tatanggapin ko pa ba or hindi ko po talaga alam. And then, nagdasal lang po ako and then nagsabi lang po ako sa family ko, lalo sa mama at papa ko na ganito na talaga si Lucas sa paglabas daw. And then, nung lumabas na po siya, parang doon ko na rin po na parang, totoo po pala yun, no? Yung pag nakita mo na po yung anak mo, pag lumabas, parang mawawala po lahat. Nung time na yun, na an-examine po siya, wala pa akong ibang na ano talaga, parang tinanggap ko na po talaga siya na eto na po, susuportahan na lang namin siya. Sabi din ng mom ko na kung ano makakabuti kay Lucas, support na lang natin siya na lalaki siya ng maging maayos. So, nung time po na, kahit hirap po, pero yung iba po yung feeling na yung acceptance po talaga. Sabi ko na lang, na-accept ko talaga na, ay okay, ganito na po si Lucas. So, Lord, ikaw na pong bahala na kung binigay mo po sa akin to so siguro naman po hindi nyo bibigay sa akin si Lucas ng walang dahilan. So, after po nun, tinanggap ko na lang po talaga si Lucas nun. Talagang nag-support na lang po kami. Nag-research na po ako nun kung ano po mga dapat gawin sa ganito, sa mga 2 months niya. Kailangan na ba siya mag-therapy? Ano po bang mga check-ups na dapat kong gawin sa kanya? Lahat po ginawa po talaga namin. Hanggang sa, hindi ko na lang po na-realize ko na lang po na eto na pala, meron na akong anak na may disability and kailangan niya ako. Kasi wala naman pong ibang kakalinga sa kanya kundi kami family. Tapos lalo na kaming mga parents niya. So yung time na po talaga yun, natanggap ko na po talaga na ganun na si Lucas. Until hanggang ngayon po, masaya naman po ako. Nakakatuwa lang, no? May sudden change of heart, no? Ang isang ina na from the time na, alam mo yon, I'm sure nagtampo ka rin, dumating sa point na nagtampo ka kay God or nagalit ka sa sarili mo or alam mo yung kung pwede lang, no? Magalit ka rin sa bata, no? Magalit ka rin doon sa sinapupunan mo. Pero sudden change of heart na ang nangyari kay Mary Jane na pagkakita niya sa baby niya, it's a beautiful picture of a mother and child. So natutuwa ako, Mary Jane, na gano'n, na sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin, no, na posible na there is really a sudden change of heart as a mom, no, sa nakikinig sa atin na maintindihan natin talaga yung pinakaplano at yung pag-ibig ng Panginoon kay Lucas at saka sa iyo rin, Mary Jane, no? Ibang klase yung pag-ibig na nadadama. So, pwede mo bang i-share anong klaseng pag-ibig yun dun sa bilang isang ina? Ano kasi mahirap i-describe ang isang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Pwede mo bang i-describe lalo ang isang pag-ibig? Siyempre nagmula yan. Saan nanggaling yung pag-ibig na yan? Hindi ko rin po kasi talaga ma-explain Hindi mo na kasi po siya talaga ma-explain once na nandyan na po yung baby. Ay, yung anak niyo po, pag nakita niyo na, parang
ito na po pala talaga yun. Talagang doon na rin po nagsikit sa sarili ko na nanay na po pala talaga ako. So parang ito na, nanay na talaga ako. So ano na ako sa kanya, yung gaya ng ginagawa ng iba, parang padede, ganyan, magpapalit ng lampin. So, nung time na yun, syempre, first baby ko po siya. So, wala po talaga akong idea. So, talagang inalam ko din po lahat na ganito, hindi parang yung pag-ibig po, yung pag-ibig ng isang ina, talagang makikita mo in action. Yung sa kung paano mo arugain at alagaan yung anak mo po. At tanggapin mo talaga ng buong buo na kahit may disability man o wala yung anak mo, itanggap mo siya. So, yun yung parang para sa akin, ang pagmamahal na, at kasi may iba po, I mean, hindi ko po nila lahat po talaga na may ibang parents po kasi na pag hindi nila tanggap yung ganito yung anak nila is parang iniiwan na lang nila na parang sumusuko na sila. No, dumating din po kami sa part na yan dahil nga halos lahat ng tinanungan po namin na doctors is walang ibang sinabi kundi isa lang, handicap baby si Lucas. So kami, lahat ng pagmamahal po namin, ibinuhos po namin kay Lucas. So hanggang at maganda po talaga yung naging development niya ngayon. Kaya ang lalo na ang kinakapitan din po namin isa is lagi po kami nagpipray kay God na sana ganito po, ganito, ganyan, Lord, ibigay niyo sa amin kay Lucas. Kahit hindi na lang po para sa amin kay Lucas na lang po talaga na bigyan niyo po si Lucas ng kahit papano is makayanan niya ng mag-isa. Kasi kami po, kahit wag niyo na po kami, Lord, parang wag niyo na, anong meron man po sa amin na ibigay niyo na lang po kay Lucas. Parang nandun na po sa kanya lahat. Hindi na po namin iniisip yung sa amin. Kay Lucas na lang po talaga. So, parang ang pagmamahal, parang isasacrifice mo lahat para maging maayos lang po yung baby niyo. Ano, Mary Jane, kasi di ba bawat ina or bawat mag-asawa, lagi nila tong iniisip whether ang anak mo may disability or not, di ba? Iniisip natin na parang kailangan yung anak natin mapalaking mabuti at saka sana ay yung andito pa tayo para sa kanila, 'di ba? Kasi sa lahat ng mga nakakausap ko no na yung mga pamilya na merong disability ang anak nila, ang lagi nilang sinasabi, sana ano yung hindi hindi siya kami yung mauna siya sa amin. Pero 'di ba? Parang ikaw, the thought of kasi yung iba sinasabi talaga yan na dapat ang anak namin ang mauna sa amin kasi nagwo-worry kami kung sinong mag-aalaga sa kanya. Pero narinig ko kasi sa'yo na parang gusto mo ibigay ng Diyos yung lakas na para kay Lucas kasi yung independence na gusto mo siyang magkaroon ng independence. So, ikaw, ano yung mga yung mga iniisip mo na pagdating ng panahon na kanyang paglaki, ay ano yung mga pinaghahandaan mo sa ganyan? Ikaw rin ba, kagaya ka rin ba ng iba na sana mauna na lang sa amin si Lucas? Meron ka bang ganong pag-iisip o tinatanggal mo to sa isip mo kasi mas gusto mo na, yung sinabi mo kasi kanina yun yung kalakasan para sa anak mo. Sa totoo po talaga, Ma'am Peggy, wala po talaga sa isip ko yun. Parang ang nasa isip ko lang po talaga kung paano kami gagawa ng memories ni Lucas, magda-travel sa ganito, ganyan. Hindi ko talaga naisip yung parang ako mauuna o siya mauuna. Kasi kami po, ang pinagdadasal talaga namin sa kanya is yung future niya na makakalakad talaga po siya. Hindi siya magiging ganyan, makakalaro po siya ng kagaya ng ibang bata. Hindi ko po talaga naisip na parang mauuna ako, mauuna po siya, ganyan. Wala po. Ang iniisip po namin, yung ngayon, kung paano po kami magbi-build as a family na yung hindi mararamdaman ni Lucas na may ganito siya, may disability siya, yung paparamdam pa rin po namin na parang normal pa rin po siyang bata na magagawa pa rin po niya yung magagawa din ng ibang bata. Kaya po yun po yung pinagdadasal namin kay Lord na kahit kay Lucas lang po lahat mapunta, na bigyan niyo po siya ng lakas at kahit makalakad, magagawa niya po yung kagaya ng ibang bata at gusto po namin na makasama rin po siya ng mas matagal pa at ma-enjoy po namin yung buhay na binigay sa amin ni Lord. Kasi binigay niya po sa amin si Lucas, so ibig sabihin, huwag naman po niya bawiin agad. So, kami po, talagang ini-enjoy lang po talaga namin na andito si Lucas. Parang hindi po talaga sumasagi sa isip ko. Yung iba, sasabihin ko na, kailangan mo ng ganito yan, si Lucas, kasi
ipaghandaan mo na yung ano niya, ikaw din, ipaghandaan nyo na yung ano po bang tawag niyan? Pag nawala kayo, sino mag-aalaga sa anak niyo? Sabi ko, hindi naman magiging alagain yan. Kaya niya yan. Kaya niya po yung sarili niya. Kasi mahirap na rin po yung magiging alagain po siya. Hindi ko po nila lahat yung, kagaya po sinabi ni Ma'am Peggy na nasa loob po talaga ng bahay kung paano magre-reflect po yung sa bata. Kung full support po kayo dun sa bahay at puro positive po, mararamdaman po ng bata yun eh. Hindi po totoo yung sinasabi na may disability, hindi naman nakakaintindihan, hindi po totoong ganun. Sa base po na nakikita po namin kay Lucas, parang naiintindihan niya po talaga kami. Minsan nga po, hindi naman kami nag-aaway, pero parang napapalakas lang yung boses namin pag masaya kami. Parang akala niya pinapagalitan na siya. Ganun po. So, kami talaga, nilulook out po namin talaga yung mga future na magiging kasama namin si Lucas. So far, hindi po talaga namin iniisip yan, Ma'am Peggy, yung paano wala pa po kami sa point na yan eh, kasi ini-enjoy po namin yung bonding moments talaga namin nila Lucas. Wow, Mami Jane, Miss Peggy, what a big faith. What a faith, no, of a mom. A very powerful faith. Yeah. No? Ibang klase yung faith ni Mary Jane, no? Wala siyang iniisip kundi it's everything, the goodness and the faithfulness of God sa buhay ni Lucas. At kung makakapagsalita lang si Lucas, no, at ma-express niya lang rin yung nasa puso niya, siguro sasabihin din niya, Mommy, thank you for loving me for who I am. And Daddy, thank you for being there for me. No, kung makakapagsalita lang din, English pa yun. Pero I'm sure, kaya niya mag-English. Kasi kung ang faith ni Mommy Mary Jane makapaglakad, why not? Bakit hindi rin natin hingin kay God, no? Makapagsalita rin ng maayos at matuwid. No, maraming salamat talaga. Ako, na-encourage ako sa heart mo, Mommy Jane. Pero sa mga nakikinig sa atin, ano ang munting mensahe mo para sa ating mga nanay na nandiyan? Ang masasabi ko lang po sa mga kagaya kong mommies na lalo na may mga disability na mga anak, wag po kayong mawalan ng pag-asa at siguro support lang din po talaga yung sa anak nyo, and then lalong-lalo na wag po kalimutan si God. Kasi sila naman po, hindi naman po ibibigay ni God yan sa atin kung wala naman pong reason. So, ibinigay po siya ni God sa atin. I-precious po natin yon, yung moments na makakasama po natin sila. Yung wag po kayong, ang tawag nito, mawalan ng faith kay God. Kasi sa kanya po ang sagot lahat talaga. And then yung mga diagnosis, wag niyo po pansinin yon. As long as enjoy niyo po yung moments ng anak niyo, at isipin niyo po yung future na, makakasama ko yung anak ko, maglalakad to, pupunta kaming Disneyland, ganun po yung ano ko kasi kay Lucas parang yun po yung nilulook out ko na, hindi, makakalakad to, dadaling kita sa Disneyland, maglakad ka na, Lucas, lakad na, ginaganon po namin. So, yung mga mommies na may kagaya ni Lucas, wag po kayong mawalan ng pag-asa and pray lang po always kay God talaga. Napakaganda ng sinabi niya, no? Pray lang po kay God talaga, which is talaga naman po, no, na sa lahat po mga kaagapay ng ating dinadaanan, kahit may dinadaanan man tayo o wala tayo, ugaliin po natin na talagang isama o talagang, dahil alam naman natin kasama po natin ang Diyos sa anumang pong laban sa buhay. Ito ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos kagaya ng sinabi ni Mary. Alam mo, natutuwa ako sa yung sa kanyang disposition in life na, alam mo, at saka kitang-kita sa kanyang countenance na parang ayaw niya ng worry, no? Gustong-gusto niya na you're such a very joyful na tao na talagang siguro nga, no, talagang kapag ka ikaw ay nagdadasal ka talaga, no, sa Diyos, ang laking bagay ng nagagawa nito sa isang tao, no? Ang laking bagay na kasi hindi natin alam na habang nagdarasal pala tayo ay nagkakaroon tayo ng change ng puso. 'Di ba? Kasi hindi po madali na mag-accept
ng mga bagay-bagay na mahirap talagang i-accept, lalo na kung ikaw ay nanay na 24 hours mong or 24/7 mong nandyan ka sa anak mo na merong condition, na alam mo na ang condition, sa kanya nga sinabi pa na handicap, but she doesn't want to accept that, di ba, Miss Nemia? Kaya napakaganda, no? Napakaganda na kung Mary Jane, napakaganda ng mga binahagi mo. At I'm sure sa ating pong mga nakikinig ay kailangan po talaga na ito yung disposition natin. Kung merong may sinabi sa atin ng doktor, well, oo naman, ang doktor naman ay nandyan upang tama naman talaga yung mga nila. Pero the final say is always with the Lord eh. You can always ask the Lord's yung help. He is our refuge, hindi ba, Miss Nemia? Ikaw, ano yung na-take mo sa kanyang mga sinabi? Ako, sobra yung puso ng isang ina, ibang klase, no? Pagka talaga nagsalita, yun ang pinaka-powerful. I remember meron tayong libro, no? The Power of a Praying Mom. Iba kasi pagka ang nanay na ang umiyak at nanalangin sa Panginoon, wag po natin kalimutan na ang Panginoon ay laging nakikinig sa atin, laging dumudulog kung ano man ang ating laban sa buhay o hamon sa ating buhay, no? God sees, God knows, God hears everything, even the silent whisper ng puso natin. Yung alam mo yung bugtong hininga mo, Mary Jane, yung pagod na ako. Alam ng Panginoon yan. Lalo na pagka umiyak ng isang nanay, lalong nakikinig ang Panginoon. So, sa mga ating taga-kaagapay, gusto ko lang rin pong si Mami Mary Jane na gustong-gusto ko paulit-ulit niyan sinasabi mula nung nagsimula tayo, no? Na huwag kayong susuko, huwag kayong susuko. No, ibang klase yung puso niya, wag po kayong susuko. Gano'n naman po talaga ang buhay. Wag po tayong susuko dahil ang alam po natin ang sandigan natin ang ating Panginoon sa lahat ng hamon ng buhay, sa lahat ng laban ng buhay, nandiyan po lagi ang Panginoon. Siguro po dahil syempre ilang minuto na lang natitira sa atin, siguro bago tayo magtapos, siguro isang panalangin ang ating panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Diyos, no? Sa atin pong mga nakikinig, siguro Miss Nemia, can you do us the honor for I'm praying for those people who are listening to us, 'di ba, na alam natin na may mga nahihirapan at merong siguro nagtatanong, how can I have that faith? Paano ako lalapit sa Panginoon? At siguro po ito no masasagot sa simula ng pagdarasal natin ito. So si Miss Nemia po ay bibigyan tayo ng isang dasal na upang tayong lahat ay mabuksan natin ang ating puso para sa ating Panginoong Hesus. Sa lahat po ng nakikinig, gusto ko po kayong anyayahan sa isang panalangin na alam niyo po na wala pong imposible sa Panginoon. Tayo po ay tumawag lang po sa Kanya. At magkaroon po tayo ng isang hindi po ito isang religion kundi relasyon na gusto mo po siyang imbitahin sa puso mo, no? Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Napakabuti mo, Panginoon, at hindi ka nagbabago at patuloy ka pa rin nangungusap at kumikilos sa bawat isa sa amin. Sa mga nakikinig sa amin na nandito ngayon o nanonood sa amin, dalangin ko ang bawat isa sa kanila na hawakan mo ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Bigyan mo sila ng tibay ng loob, lakas ng loob, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon, at tumawag sa iyong pangalan at tanggapin ka bilang isang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, kung ngayon po sa oras na ito, alam ko may nakikinig sa amin na pagod na, dalangin ko, Panginoon, ay yakapin mo po siya at gabayan sa oras na ito at iparamdam mo po sa kanya na nandoon lang kayo lagi sa tabi niya. Panginoon, maraming salamat at ikaw pa rin ang Diyos na buhay at dakila at patuloy na ipapadaba sa amin ang tunay na pag-ibig. Panginoon, maraming salamat at patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. So para sa ating mga nakikinig, sana po ay ipagdasal po kayo ni Miss Nemia at kayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos na ating Panginoong Jesus. Alam niyo po yan po talaga yung pinaka-importante sa buhay natin kasi without Jesus in our life, medyo mahirap talaga ang walk natin.
Kaya talaga he is our refuge. Tingnan lang po natin yung mga sa araw-araw na ating pagising ay magpasalamat tayo sapagkat ang buhay ay hawak ng ating Panginoon. Mary Jane, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Mami Mary Jane. Na pinaunlakan mo kami, no? Salamat. Naku, kakaiba po ito na maririnig ng mga ating mga listeners, no? Thank you, Mary Jane, for being there for us. And then, syempre, no, natatapos na ang isang oras. Syempre, tayo po ay nasabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Peggy Lotto. At natapos na naman po ang isang oras. Maraming salamat sa mga kaagapay sa pakikinig niyo. Ito po ang programang God is Able, serbisyong pang person with disability. Ako po si Nemia. Yes, kami po ang programang God is Able, laan na ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong with person with disability. So, sabay-sabay tayo, Miss Peggy, from disability to possibility. Maraming din po salamat po salamat kay Ma'am Yvette at kay Ma'am Edna sa serbisyo niyo po at sila po ay galing sa Filipino Sign Language. Thank you so much po sa inyo. Thank you. God is able, from disability to possibility.